Kamusta kayo? Okay. Okay po. Okay, sige. Bago tayo magsimula sa ating lesson, Kakain kayo ng as bread. usual, ginagawa natin to every Healing class bread. natin. Ito ang tinatawag nating Healing bread. healing bread. Pag tinawag na healing bread, ano ang unang sumasabi sa isip ninyo? Unang bugbog. Ay, unang bugbog. Kuya Jared, May sumisimbolo sa katawan ni Jesus. sa katawan ni Jesus. Ano pa? Tama yun. Ito'y sumisimbolo sa katawan ni Jesus. Bukod sa katawan ni Jesus, anong meron sa katawan ni Jesus? Paano ba namatay si Jesus? Tinako sa krus. Nung tinako ba siya sa krus, napakalinis na katawan niya. Opo. Alinis. Walang sugat, parang tinako lang siya. Yung may sugat niya sa kamay niya, tsaka sa paa. Yun lang ba yun? Paano ba namatay si Jesus? Kasi di ba, may mga pinapako sa krus, as in, pinako lang sila, patay na. Yun na yun. Pero iba ang pagkakapako kay Jesus kasi. Ano napansin nyo? Tama, may sinabi ka kanina. Yung bugbog na yun, ha? Ang duguan at bugbog na katawan ni Jesus. Isipin nyo, pwedeng mamatay si Jesus Christ sa krus nang hindi binubugbog at hindi nasusugatan. Pero pinili ni Jesus na masugatan siya at maging duguan siya alang-alang sa atin. Bakit kaya? Dahil pinatawag niya na ang timuta. Kasi dalawa yan. Meron tayong wine. Yung wine sumisimbolo saan? Tama na. Sa dugo ni Kristo. Ang sabi, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So yung dugo, sumisimbolo yun sa salvation natin, kaligtasan natin. So itong katawan, bukod to. Kunyari, naligtas na tayo sa dugo, yung wine. Itong katawan, iba to. Ito, sumisimbolo to sa kagalingan natin. Sabi sa salita ng Diyos, sa kanyang mga latay at sugat, tayo'y magaling na. Magaling na o gagaling pa lang? Magaling na. Magaling na. Kailangan paniwalaan mo sa sarili mo na magaling ka na. Kasi it's only happen to those who believe. Kung hindi ka naniniwala, hindi ka gagaling, hindi ka gagaling. Halimbawa, nararamdaman mo, parang kang lalagnatin. Parang kang lalagnatin. Ang sasabihin mo, lalagnatin ako. Wala. Parang kinuli kayo lagnat, pumunta kayo sa akin. Lagnatan niyo ako. Ganon? Di ba? Hindi naman ako lalagnatin eh. Dapat ang sinasabi niyo, pag nararamdaman niyo para lagnatin ako, kanya, para ako lalagnatin, hindi. Sabi sa, natatandaan ko sa katawan ni Kristo. Kaya si Jesus Christ pinako sa krus at pinako siya ng duguan ng katawan para pag naniwala ako, ako'y magaling na. Naniniwala akong magaling na ako. Tumulog ka lang pagkagising mo, magaling ka na. Diba? Totoo ba na kapag may sakit ka, hindi mo ma-enjoy? Hindi. Halimbawa, bukas pupunta kayong Enchanted Kingdom. Wow! Pupunta kayong Star City. Kaya sa ibang bansa, pupunta Punta kayo sa City. syempre. Ang problema, may lagnat ka. Mami, may lagnat ako. Sabi niya mama, may lagnat ka. Hindi huwag ka sumama. Ano? Ikaw dito, nagbabantay si tita, tito, sino man nagbabantay sa'yo. Sila doon nagpapakasal. Di ba? Anong mararamdaman mo dito? Palungkot. Bakit siya kung may sakit? Wala akong sakit eh. Sana kasama mo na si Barney. Ay, si Barney. Yung wizard. Di ba sa Enchanted Kingdom? Sana kasama mo na siya ngayon. Di ba? Totoo ba na hindi mo ma-enjoy kapag may sakit ka? Opo. Hindi, di ba? Hindi mo talaga Kain ko siya ng kain. Diba? Kaya ito, sumisimbolo to ng kagalingan. Hindi ng kagalingan kapag may sakit ka. Ito'y sumisimbolo sa ating kalakasan. Kapag hindi ba tayo malakas, mahina tayo, magagawa ba natin lahat ng gusto natin? Gusto mo magbike, kaso ang sakit ng katawan, hindi ka makabike. Kasi, aalis sila. Gusto mo sumama, kaso hindi kaya ng katawan mo, nanghina ka. Ito, para rin to sa kalakasan. Hindi lang kaginawaan at kalusugan. Halimbawa, pag
Pag kain ka ng kain, kain ka ng kain. Ang dami ng pagkain pero wala kang ganang kumain. Meron bang nutrients na papasok sa katawan? Wala. Pero kung ikaw ganado ka, diba? Ganado ka. Sino ang nagbigay sa'yo ng kasaganahan, yung excitement mo kumain? Si God. Kasi gusto ni God tayo, maging masaya tayo, gusto ni God ma-enjoy natin yung pananatili natin dito sa mundo. So ito, hindi lang ito sumisimbol sa kagalingan, kalusugan din, kaginawaan, kalakasan. Okay. Dahil alam nyo na, may tanong pa ba kayo about dito? Hindi ito pa kinain mo, kinain ko yung katawan ni Kristo. Ganun ba yun? Hindi Huwag ganon. Ito simbolo to. Katulad ng watawat natin. Di ba pag may watawat tayo, pag yung watawat ba niya yan, nakita niyo sinunog yung tinapakan nyo, binasahan nyo, binupit-upit nyo. Anong mangyari sa inyo pag nakita kayo ng gobyerno? Paparusahan! Kayo yan! Ikukulong kayo yan! Kasi yung watawat natin, ito'y sumisimbolo ng ating bansa. Katulad nito, ito'y sumisimbolo sa katawan ni Kristo. Kapag ito'y niyurakan mo, pinakain mo sa aso, pinakain mo sa saan? Binababoy mo ba ang simbolong ito? Opo. Yes. Kung ito kinain mo lang na hindi ka naniniwala, kinain mo lang. Sarap eh. Ganyan. Inaano ba? Nire-respeto mo ba yun? Hindi po. Hindi. Kailangan mas nakakain ka nito, siguraduhin mo naniniwala ka na pag kinain mo to, magaling ka, malakas ka, maginhawa ka, masagana ka. Ganun dapat ang pagkakainin mo to. Pero ito, hindi ito kinakain sa linggo lang. Hindi ito kinakain isang araw lang. Kami, tuwing gabi kumakain kami ng ganyan sa sandalasa. Kasi ito, kahit 3 times a day, pwede mo itong kainin. Wala ito, hindi ka maano ito, hindi ka ma-overdose. Diba? Ito kasi, ito, pag kinain mo ito, naniniwala ka, malakas ako, wala akong sakit, makakastend ako ng CBS. O, diba? Ganyan. O ngayon, tumayo na tayo, dadako na tayo sa ating Mami po yung dalawang kasi po may sakit po sa puso. Pero pray ka ate. May buhay po sa may lighting. o goiter yun, goiter, no? Yan. Okay, sige. Kaiba yung nangangako na pag hindi yan kakainin natin na pag kinain natin ito, naniniwala ba kayo na itong sumisimbolo sa katawan ni Kristo, pag kinain ito, naniniwala kayong magaling kayo? Opo. Na malakas kayo? Opo. Na malusog? Opo. Na masagana? Opo. Yan, maniwala kayo. Kasi ito yung nangyayari, naniniwala. Sige, sabay-sabay natin kainin. Kumikita tayo na natin. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat, Panginoon. Kami nagpapasalamat sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Hindi lamang siya nagsakripisyo, Panginoon, para kami ay mailigtas, kundi, Panginoon, sa kanyang mga sugat, Panginoon, ito'y nasa isip niya, Panginoon, na kapag kami naniwala, Panginoon, kami gagaling, kami lalakas, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa katotohanan ito, Panginoon, na aming natututunan, Panginoon, na ang sumisimbolo, Panginoon, ng osyang ito, Panginoon, ay healing bread, Panginoon. Ito'y kagalingan, kalakasan, Panginoon, kaginhawaan, Panginoon, sa aming pangangatawan. Upang, Panginoon, ma-enjoy namin ang iyong sukdulang biyaya sa araw-araw, Panginoon, na kami namumuhay, Panginoon. Salamat, Panginoon. Muli, Panginoon, itinataas namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Anong lasa? Hindi naman masakit. Ha? Hindi naman masakit. Yung? Hindi naman masakit yan. Nyari, kung nakakaramdam kayo ng masakit, huwag niyo sasabihin, ang sakit ng ngipin ko ba? Sasabihin niyo, hindi naman masakit. Kaya masakit yan, sabihin niyo, huwag yung masakit. Kasi, kung sinabi niyo na masakit, sasakit ka talaga. Oo, umiyak po si Yana na nino na ka. Isa kahit umiyak ka, okay, sige, down na tayo. Mag-start na tayo sa ating lesson. Okay, sino nandito last Sunday? Ako. Yes, nakalista kayo doon, kaya alam ko. Okay, itong lesson natin last Sunday. Ang pinaka-main. Oy, ano yan sa'yo? Kapalit ginagawa niya. Ang pinaka-main objective natin last Sunday ay may nag-iisang akda lang nitong Biblia.
Tama ba na ang Biblia na ito ay napakadaming nagsulat? Tama ba na maraming nagsulat dito? Apo. Yes, marami. Ayun yung 66 books of the Bible. Iba't ibang mga propeta, mga disipulo ang nagsulat. Pero, kanino galing ang mga isinulat nila dito? Sa Diyos. So, iisa lamang nanggagaling ang mensahe. Ganito yan. Di ba last Sunday na pag-aralan natin, ang bida sa istorya na yun ay meron tayong tatlong character. So, first character is si Jesus! God! Jesus, si God. So, yung pangalawa, sino? Moises? Nagsimula sa J. Jesus? Old Testament. Nasa kulay blue. Jeremiah? Jeremiah. Meron siyang sekretary. Anong pangalan ng sekretary ni Jeremiah? Wala dyan. Si Moises? Baruch. O, sino nagturo sa inyo last Sunday? Si Teacher Mariel? Si Teacher Mariel. Sige, hindi kayo kaliga. Okay, sige. Okay. Dito ko, diba? Teacher ko pa kayo. Kasama nyo ba yung mga murante? Yung tatlo, yung kakapatid. Bisaya ba yan? Okay, ito. Ganito ang isang istorya niyan. Kasi doon, nalaman natin na ang gumawa pala nito, ang may likha pala nito, ay isa lang. Ang Diyos lang. So ganito ang nangyari. Nakita ng Diyos yung mga ginagawang kasamaan ng mga Israelita, yung mga tao. Sabi niya, mga anak pa naman niya yun, di ba? Ang turing ng Diyos sa mga Israelita ay kanyang mga anak. Sinabi niya, hindi ko makita ang mga yan na gumagawa ng mga hindi kaaya-aya sa aking paningin. Ayaw ba ng Diyos tingnan ang kasalanan? Ayaw niya. Banal ang mata ng Diyos. Ayaw niya makita ang kasalanan. So dahil doon, pumili siya ng tao na maaring magsabi sa mga Israelites. Kasi hindi siya pwede magpakita sa kanila. Paano kung yung Diyos nagpakita sa isa-isa? Ano mangyayari? Ano mangyayari sa tao? Sasabog! Mamamatay ang tao. Kasi ang Diyos ay banal. Pero ang tao ay makasalanan. So ang banal, kapag malinis, pag tumingin yung ano mangyari, hindi niya makakayanan yung liwanag, siya ay sasabog. Kaya naman, ayaw siyempre niya, sasabihin niya, huwag kayong magkakasala, huwag kayong magkasala. Kada sabi niya, sabog, sabog. Hindi, wala na, di ba? So tumawag siya ng isang tao. Ang propeta na ito ay si Jeremiah. Kinausap siya si Jeremiah. Pero hindi siya nagpakita. May nagsalita lang. So, Jeremiah. Ano? Nakikita ko ang mga taong ito na gumagawa ng hindi kaaya-aya sa aking paningin. Katulad ng pagkain yan. Yan. Kaya naman, bigyan mo sila ng babala na kapag hindi nila tinigil yan, hahayaan ko na ang bansang Israel ay sakupin ng ibang bansa. Nakakatakot ba yun? Opo. Siyempre sasakupin sila di ba? Ayan, karugtong yan dito sa lesson natin, kaya katandaan nyo. So, nangyari nun, pumunta ngayon si Jeremiah sa kanyang sekretary na si Baruch. So, isipin nyo, pag manager ba, meron minsan taga-utos, meron siyang inuutos. Kunyari manager ako. Okay, paikuha nga yung ballpen ko. Paikuha nga yung pitaka ko. Paikuha nga yung cellphone ko. Paikuha nga yung daga dyan. Di ba? Siya ngayon, sinabihan siya ng Diyos, ito ang sabihin mo. Okay. Teka lang po, papasulat ko lang si Secretary Baruch! Si Baruch pumunta na. Okay, may pinapasabi ang Diyos. Sige, ano po yun? Isulat mo. Okay po. Bigyang babala ang mga. Ganun ang nangyari. So, kanino nang galing ang mensahe? Sa Diyos. Sa Diyos. Sino ang nagsulat? Si Baruch. Si Baruch. Sino ang nagutos kay Baruch na isulat? Si Jeremiah. Si Jeremiah. So naniniwala kayo, sino sa tatlong ito ang totoong nagmamayari sa Biblia? Si Diyos. Si Diyos. Ang Diyos. Totoo yun.
ang Diyos lang, pero gumamit lang siya ng mga nagsusulat. Lang. Okay, tama yan. Okay, since malinaw naman na sa inyo, ngayon dadako na tayo dito sa ating bagong lesson. Okay, basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! One true and living God. Isang totoo at buhay na Diyos. So kasi, di ba mayroong mga tao bang hindi naniniwala na may Diyos? Ate? Hindi, kahit meron ba kayo naniniwala, meron ba kayong alam na hindi naniniwala sa Diyos? Naninitan ba? Ha? Meron ba kayong mga kakilala na hindi ako naniniwala may Diyos? Kung may Diyos, bakit ganito? Ako na nanawala. Ano? Ba't may Diyos? Kung may Diyos, bakit ganito nangyari sa buhay? Di ba may mga ganun sa TV, wala naniniwala sa Diyos? Meron naman ibang daming Diyos. Oh, Diyos ang bundo. Diyos na benta sa Rosario. Diba? Ang dami mga Diyos-Diyosan. Pati nga yung nasunog lang, di ba nagsiga doon? May nagmukha lang ni Kristo. Puro kuling na lang yan. Tapos, naniwala ba kayo doon? Hindi po. Hindi totoo yun. Gawa-gawa lang yun ang mga kung ano-ano. So dito sa ating istorya na to, malalaman natin na merong nag-iisa at buhay na Diyos. So itong istorya na to ay kay Moses. Moses and the burning bush. Sino nakita nila ng bush? Dito, nakita nila yung bush na yun nasusunog, pero hindi na uubos. As in, hindi nangingitim. Natural lang, ganyan lang, nasusunog lang. So ngayon malalaman natin. Ganito ang istorya, ito ang setting. Di ba sinabi ko sa inyo na binalaan, binigyan ng babala ni Jeremiah ang mga Israelita? Kids, naniwala ba ang mga Israelita? Sumunod ba sila sa sinabi ni Jeremiah? Hindi Sila po. sumunod. Kaya ano bang warning nun kapag hindi sila sumunod? Kapanasan. O ano yung parusa ngayon? Hahayaang Sakupin ng ibang bansa. ang Israel. Hayaan na sakupin ng Israel ng iba't ibang bansa. So ganyan yung nangyari. Hindi kasi sila naniwala. Ngayon, sinakop sila ng iba't ibang bansa. At ngayon, merong Egypt na tinatawag. Yun yung sumakop sa bansa Ng Israel. Israel. Yan. Kung ito yung pagkakaiba niyan. Ang Diyos, tinuturing ang mga Israelita as child. Tinuturing ng Diyos na mga anak niya siya. Pero, nung nasakop sila ng mga Egyptian, ang trato ng mga Egyptian sa mga Israelita ay mga slaves. Ano ibig sabihin ng slaves? Alipin. Inaalipin yung mga Israelita. Kasi dito, ang pagkakaiba nilang dalawa, yung mga Israelita may nag-iisang Diyos lang. While ito namang mga Egyptian, marami silang mga Diyos-Diyosan. So, sino ang tama yan sa dalawang yan? Mga Egyptian o mga Israelita? Israelites. Mga Israelite. So, dahil doon, sa sobrang parusa na nangyayari sa kanila, sa sobrang pag-aalipin sa kanila, umiyak sila. Tumawag sila sa Diyos. Sabi nila, Panginoon! Hindi namin kaya ito! Bakit na pinuha namin? Lahat na lang! Bakit ganito nangyayari? Panginoon, iligtas niyo kami dito. Yan. Tapos narinig sila ng Diyos kasi ang Diyos ay nakikinig. Siyempre mga anak ko kayo, katulad yan, kung may tatay at nanay kayo, may magulang kayo, hayaban na magulang Hindi po. kayo, hayaan na magulang kayo, minsan nga pinipilit pa kayong kumain na kasi kayo! Hindi kumakain, yan diba? Ay hayaan na gano'n ang mangyari sa inyo. Gusto niya siyempre ma-enjoy nyo. So gusto ng Diyos ma-enjoy ng Israelita, kanilang mga buhay, na dahil nilang alipinin sila. So dahil doon, tumawag siya ng isang tao, kaya katulad doon, ang Diyos, sinong tinawag niya? Sa kahapon, Jeremiah. Dito, ang tinawag naman ay si Moses. Siya naman ang tinawag ngayon. Okay, pero tingnan natin kung ano nga bang mayroon kay Moses dati. Paano siya nagpadpad sa Ehipto? Alam niyo naman yung istorya, di ba? Kasi dati, mayroong nabalitaan ang paraon na mayroong daw maghahari na mas malakas sa kanya daw. So, natakot siya.
lahat ng mga sanggol, patayin! Yan, pinapatay. Yan! Eh, syempre, nabalitaan yun sa Israel. Nabalitaan ng nanay ni Moses. Alam, papatayin! So, ginawa niya, nilagay sa basket si Moses. Tapos pinaalon. Pinaalon! Yan, mga ganun siya sa mga sayaw-sayaw. Tapos nakahuli yung Yan. prinsesa. Teka na, wait lang. Inunahin na ako. Yan, di ba, gumagano na. Tapos, may naliligo. May nakakita Nagsiswimming po daw, Reyna. backstroke. Yan, di ba? Siswimming, ganun siya. Princess. Biglang meron siyang narinig. Uy, naririnig akong bata. Eh, syempre, pag gray na ka, prinsesa ka, meron kang mga katulong. Naririnig ako, may ngayon pa siya, naririnig ako. Uy! Kunin mo na ako! Tapos kayo, ayun, merong lumulutang. Lumulutang, gumagano siya. Mayroon naman basketball. Kinuha nila agad. Ay, isang sanggol! Isang sanggol siya ako. Gusto mo yung basket lang. Si Moses na lumulutang. Joke lang. Kinuha na niya. Cutting the long story short, inampon yun o. Prinsesa. Prinsesa, yung si Moses. So lumaki na sa Ehipto si Moses. Nagkaroon na rin siya ng kapatid pero hindi sa dugo kasi ampun lang si Moses. So si Moses, isang Israelite, isang Hebrew. Hindi siya isang Egyptian. Pero yung kanyang kapatid, isang Egyptian. So habang siya'y naglalakad-lakad sa kaharian, biglang, siyempre may mga alipin doon, hinahagupit. Yung pinapahirapan, sino yung nagpapahirap sa mga Israelita? Yung mga Egyptian. Pinapahirapan yung mga Israelita. Oh, magtrabaho ka. Eh, hindi maatim ni Moses kasi isa siyang Israelita. Alam niya sa sarili niya, isa siyang Israelita, hindi siya Egyptian. So naawa siyempre siya sa mga kanyang kalahi. Tapos sobrang pagkakagupit, hindi na niya matiis. What are you doing? Sabi niya ganyan, nagtalo-talo sila. Labi! Bakit ka? Sabi niya, hindi po. Joke lang mo, yan sabi niya, away sila hanggang sa sobrang tindi ng kanilang agreement, ang nangyari, napatay. Napatay ni Moses ang Egyptian. Eh, ang batas ng mga Ehipto, once na may umatay sa kapwa nila Egyptian, papatawan ng kaparusahan. So sa takot ni Moses, nakapatay ako ng Egyptian. Tapos nakita siya, nagpasalamat siya, tumakas na po kayo, sumubo kayo. Medyo tumakas. So sa takot niya, tumakbo na siya. Tumakas na siya. So, natin din ang story, hinahanap-hanap siya. So, si Moses, napadpad siya sa lugar ng Midian. Sa Midian, meron dong isang matandang nagngangalang Jethro. Si Jethro ay isang matanda na. Pero meron siyang dalagang anak. Dalagang Pilipina. Dalagang Israelita. Okay. Dalaga siya. Eh, habang tumatagal, siyempre, doon na tumira si Moses, naging asawa na ngayon niya. Yung dalagang Israelita. Naging asawa na niya yon. So, doon na si Moses namumuhay. Tapos one day, ginagabayan niya yung nagpapastol siya ng mga tupa. Tupa, punta siya sa bundok. Shit, ganyan. Ba't nagaganon? Bigla may nakita siya sa malayo. Nagliliyab. Ayun no, nagliliyab. Ito, Mr. Bean? Oh! So, siyempre, insecure siya. Ano kaya, yung nilapitan niya, dyan mo na kayo mga tupa, dyan na kayo nilitsunin ko yan. Lumapit siya. Tapos, hindi siya na nagulat siya, syempre, humili
lumiliyab pero hindi nasusunog yung mga dahon, di ba? Nilapitan niyo ulit. Nilapitan niyo. Ito, ayun na, nasunog. Nasunog na. Pero dyan na dito ha, kasi dito makita niyo tangkay na lang. Pero hindi, ganito talaga. Ganito siya. Hindi talaga siya nasusunog. Lumapit ulit siya, step sana siya eh. Tsak! May nagsalita. Nagano'n pala siya. Step kasi siya eh. Pupunta lalapitan niya talaga yung burning bush, magpapasunog siya. Bigla may nagsalita, Moses, Moses. Sino kaya yun? Si Jas! Si Jas? Sino si Jas? Si? Ang Diyos! Salita, saan kaya nanggaling yun? Sa taas. Sa taas ba yun? Sino? O yung magsalita ay yung lumiliyab. Yun yun, nagpakita ang Diyos sa pamamagitan ng nagliliyab na bush. Puno? Hindi. Bush yun. Bush yun, bush. Bush. Yun sa Moses, Moses. Sabi niya, stop! In the name of love. Ay, kanta pala yun. Huwag kang lalagpas. Nagulat si Moses. Okay. Hubarin mo ang iyong sandalyas. Huh? Pinagbalan niya. Bakit kaya? Ba't kaya ayaw ng Diyos na palapitin si Moses para hindi masunog? Bukod doon. Mamaya alamin natin kung bakit hindi pwede magkalapit ang Diyos at ang tao. So bago doon, Dahil sa sabog. nasabog. Okay. Wait lang. Kasi nagsalita kayo ng Diyos, sabi niya, Moses, ikaw ang gagamitin ko para sabihan ang mga tao na ililigtas ko sila mula sa pagkakaalipin. Dahil nakita ko ang kanilang paghihirap. Kasi ba nag-cried out sila? Tumawag sila. So narinig ng Diyos. Diba? Yan. So gusto niyang gamitin si Moses. Sabi ni Moses, sige nga po, Panginoon, sabihin na natin, ako ang gagamitin niyo. Pero what if, tanungin ko sila na, ako'y ginamit ng Diyos para sabihin sa inyo na ililigtas kayo ng Diyos. Paano kung magtanong sila, sino yung Diyos na yun? Kasi nga, nagtanong yung mga Israelita kung sino yung Diyos na yun. Kasi dito, sa tagal nilang pagiging alipin dito, alam na rin ng mga Israelita yung mga Diyos sa ng mga ito. So gusto nila malaman sino ba yung Diyos na yan? Diyos ng palaka, Diyos ng krimis, Diyos ng puno, Diyos ng kabayo. Di ba maraming mga Diyos-Diyosan? So dito, para hindi malito, nagsabi na agad si Moses, sino po ba kayong Diyos na yun? Sabi ko, kapag ganun ang nangyari, sabihin mo, ako ang Diyos ni Abraham. Kilala si Abraham? Hindi po. Ako ang Diyos ni Isaac. Ako ang Diyos ni Jacob. Yan. Ako ang Diyos ng tatlong yon. Naniniwala ba kayo na ang Diyos ni Jacob, ni Isaac, at ni Abraham ay iisa? Iisang Diyos lang? Iisang Diyos lang siya. Iisang Diyos na gumabay kina Abraham, kina Isaac, at kina Jacob o kay Jacob. So ngayon, gustong sabihin ni Moses sa kanila na ito yung Diyos na tinutukoy ko. Ito yung Diyos na gustong palayain kayo mula sa pagkakaalipin. Ha? Okay, sige. Go out. Go out. Huwag na public! Okay. Tuloy tayo. Sige, tuloy tayo. So dahil doon, yun na yung tanong. Pagtatanungin niyo ako, pagtatanungin, ang sabihin mo sa kanila, I am what I am. I am who I am. Ako kung sino ako. Sabi niya. Sino? Oo. Ang Diyos yun. Yun din ang sinabi niya doon kina Abraham, kina Isaac, kina Jacob. So ganito na. So, saan na si ate? Sige, hintayin natin si ate. Hindi kakakain mo na ako. Hindi, inom mo na ako. Kasi nakita nyo, ano napapansin nyo dito sa litrato ko? Kapag nyo sa litrato ko. Gago.
Ano napapansin niyo? Kasalanan. Ha? Kasalanan, sin, ano pa? Kamay. Kanina kamay to? God and man. Kamay ng Diyos at kamay ng Man. tao. Lalaki. Ganito yan. Noong unang panahon, nilikha ng Diyos si May Eva. tao. Eva at Adan. Nilikha ng Diyos ang tao. Ay, Tuwang-tuwa ang Diyos. Tuwang-tuwa. Nung nilikha ng Diyos ang tao. Sabi nga, kawangis pa nga niyo. Yung Diyos. Ganito yan, magkahawak ang kamay ng Diyos at ng tao. Ganyan sila ka lapit sa isa't isa. Pero, di ba, nag-warning ang Diyos, okay, sige, magkahawak ang kamay. Wag na wag nyo kakainin ang ipinagbabawal na bunga ng puno doon ang pagkababuti at Tinutulad masama. ni Mama sa amin sa Bible study. Yan. Kasama eh. Sino? Kung hindi nila kanain yun, magkakaroon na tayo ng walang hanggang na buhay. Very good yun. Ang ginawa nun, Kinain nila ang mansana. naging pasaway sila. Winarningan na sila, wag kakainin, wag kakainin. Kaya sinabi nila, Pero- nasaan ang kina? Pero, Tinukso sila. tinukso sila ng ahas. ahas na to. Nung tinukso sila ng ahas, sabi, wag kakainin daw. Pero sabi na nga, kainin mo yan, magiging Diyos ka. Magiging katulad ka ng Diyos. Ano ginawa ni Eva at Adan? Kinain nila. Sino sinunod nila? Ang ahas o ang Diyos? Ang ahas. Ang ahas, sabi niya, huwag kakainin, kainin mo. Huwag mo kakainin, kainin mo. Sinunod niya ang ahas. Sa dating pagkakakapit, nung kinain yun, napagbitaw ang kamay ng Diyos at ang kamay ng tao. At may humarang na malaking pader. Ito ay pader ng kasalanan. Ay napapansin nyo, sabi ni Steph, Moses. Ayaw ng Diyos na lumapit si Moses kay God. Kasi ang Diyos ay banal, tayo ay may bayad na ng kasalanan, katulad ng gatas. Ang gatas ay kulay puti. Kapag ang gatas na yan ay banal, puti, walang dungis, nilagyan mo ng isang patak lang ng ink, tinta. Kasi ang Milo, pag ginano mo, minsan nawawala lang yan, di ba? Pero yung ink, makapal yun. Patakan mo lang ng ink, ay sobrang nipis lang. Ano nangyari? Gumaganon, gumakalat. Lalo pag ginalaw mo yan, umiikot na yan hanggang pagkailalim. Nakurap ba? Opo. Na-damage? Kaya hindi compatible eh. Maiinom mo ba yun? Hindi po. Mamamatay ka! Pag ininom mo yung may ink na gatas. Ganon din yun ang tao. Hindi tayo pwedeng dumikit sa Diyos kasi sasabog tayo. Mamamatay tayo. Ganon ang mangyayari. Pero, sabi ng Diyos, anak nila tayo. So, hindi hinayaan ng Diyos na tuluyan tayong Sumako. tuluyan tayong angkinin ng kaaway. Kasi alam nyo ba, nung dumaan ang kasalanan, Sabi mo, nakita mo si Jesus. ang naging tatay natin, Ano? nangyari yung chismosan mo. Alam nyo ba kung sino naging tatay natin? Aba, si Jesus. Hindi. Nung dumaan ang kasalanan, ang naging tatay natin, si Satanas. Ano? Sabi Ano? na, sa'yo Yes, our father. Yung dumaan yung kasalanan, naging dati natin si ano? Si Satan. Naging father natin dito sa lupa. Ganon ang nagawa ng kasalanan dahil sa ginawa ni Eva at Adan. Pero, mananatili ba na hawak lang tayo ni Satan? Hindi Nandiyan po. o? Nandiyan si Satan na nandito kayo lahat. Nandito tayo lahat. So, gumawa ng paraan ng Diyos. Sino ang pinadala ng Diyos sa lupa? Si Jesus. Isipin niyo, ang Diyos ba pwedeng mamatay? Hindi Hindi pa. pa. Sabi ng salita ng Diyos, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ano yung nakaharang? Pader ng kasalanan. Kailangan ng pader ng kasalanan mawala, matanggal. Kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, para matanggal yung kasalanan, yung pader ng kasalanan, kailangan may mamatay. Ang problema,
ang Diyos ay hindi namamatay. Kaya pinako siya sa ulo. Namamatay ba ang Diyos? Hindi po. Hindi. Kaya naman nag-isip ng paraan ang Diyos kung paano may mamamatay. At ang kailangang may mamatay ay walang kasalanan. Ang problema, paano kung pipili na si Moses ang mamatay? Pwede ba mamatay si Moses para Hindi sa atin? po. Hindi, bakit? May kasalanan siya. Makasalanan siya. Sino? Si Jeremiah, pwede ba? Hindi po. Hindi, kahit sinong tao, kahit sinong pinakamalinis na tao, walang karapatan at walang kapangyarihang mamatay para maligtas tayong lahat. Kaya naman, pinanganak si Jesus. Pinanganak siya bilang isang tao. Hindi siya tao lang ha. Kasi ang Diyos ay 100, ang si Jesus na pinanganak dyan is 100% man and 100% God. Di ba pag isipin nyo, kung si Mary at si Joseph, para sila may kasalanan? Opo. Pag nagkaroon sila ng anak, ang lalabas na anak nila ay makasalanan. Kasi makasalanan, equals makasalanan. Pero hindi na nangyari. Di ba nagulat kayo na nagulat rin mismo si Joseph na ang kanyang asawa, magiging asawa, ay nagdadalang tao agad? Di ba? Naman nun, siya ay puspos ng banal na Espiritu Santo. Ibig sabihin, may shield. Habang si Jesus ay fetus doon, may shield doon. Yung shield na yun ay Holy Spirit. Yun yung shield na kung saan banal. So, yung pinapanganak doon, ang lumalaki na bata doon, may bahid ba ng kasalanan? Wala. Kasi nga may shield siya eh. Hindi siya contaminated ng kasalanan. Kaya ipinanganak sa lupa si Jesus nang walang kasalanan. Kaya qualified na ba si Jesus para mamatay para sa atin? Hindi po. Di ba rin siya qualified? Ano lang ba yung hindi pwede i-qualify? Yung may kasalanan. Eh, wala naman siya kasalanan nung pinanganak siya kasi nga may shield siya ng Holy Spirit eh. Pinanganak siya, wala siyang bahid ng kasalanan. So, nung baby siya, habang lumalaki siya, may karapatan na ba si Jesus mamatay para sa atin? Yes! May karapatan na kasi wala siyang kasalanan. So, ito na. Sabi, kailangan may mamatay. Si Jesus ba pwede na siyang mamatay? Yes, kasi 100% human siya. Malalaman natin kung paano natin siya nalaman na 100% God siya. So, una, 100% human siya. Pwede siyang mamatay. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Duguan. Namatay? Namatay? Hindi po. Hindi siya namatay. Yun yung buhay pa rin siya. Namatay siya. Pero after 3 days, ano nangyari? Nabuhay ulit. Yan. Ito, isipin nyo. Kung si Jesus Christ after 3 days hindi nabuhay, yung kasalanan nandiyan pa rin. Hindi pa yung mawawala. Nandiyan pa rin yan. Pero ikatlong araw, alam mo ba that time, yung bilangguan ni Jesus, binabantayan niya ng mga diablo. Dapat yan. Inaantay nila, ayaw nilang malaman na muling mabuhay si Jesus. Pinipigilan nila na hindi mabuhay si Jesus, pero nagkamali sila. Dahil 3 araw, ang pagiging 100% human ng Diyos ni Jesus Christ, yun ang nagbuhay sa Kanya. Binuhay niya ang Kanyang sarili. Ikaw kayang buhay sa sarili mo? Namatay ka na eh. Tapos, okay, gigising na ba ako? Okay, 3 days lang. Pero si Jesus kaya. Nakahiga siya, hindi siya tawag dito, hindi siya nabubulok. Parang natutulog lang talaga siya. After 3 days, binuhay niya ang sarili niya. Diyos? Apo. Yes. 100% Diyos, 100% human. At nung pagkabuhay niya, nag-iba ang harang sa Diyos at sa tao. At dahil sa ginawa ni Kristo, ipinagbati na niya ang Diyos at ang tao. Naghawak ang kamay. Kaya ngayon, may access na tayo sa Diyos.
dahil sa ginawa ni Jesus. Pero, kailangan ba na maniwala kang may Jesus na namatay? Opo. Yes. Hindi pwede na malaman mo na istorya lang to na, ay, okay, may istorya dun eh, nabasa ko yun eh. Oh, pero naniniwala ka ba kay Jesus? Hindi mo alam kung sino si Jesus eh. Wala, kwenta, di ba? Pero basta alam mo kung gaano ginawa ni Jesus Christ na isakripisyo ang kanyang sarili alang-alang sa atin. Di ba? May ginagawa, ganun pala tayo kamahal ni God. No, malapit na. Ganun pala tayo kamahal ng Diyos, no? Isipin niyo kung hindi siya gumawa ng paraan. Sa tingin niyo, ano mangyari sa atin ngayon? Pati kay Teacher Mark. Patay tayo. Sa lahat ng mga tao dyan. Patay tayo. Sure yan. 100%. Pag si Jesus Christ ay hindi nabuhay. Kasi sabi ni Jesus Christ, inaanong tayo ng ano eh, buhay na walang hanggan ito. Buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan, buhay na walang hanggan, buhay na walang hanggan. Nung namatay siya, hindi siya nabuhay. Ano yung bibigay niya sa atin? Wala. Wala tayong paniniwala. Pero ang katotohanan na dapat nating paniwalaan na ang buhay na walang hanggan ay totoo. Kasi nabuhay siya ulit eh. Kaya ngayon may assurance tayo na tayo ay ligtas. Sino dito ang mga ligtas? Taas ang kamay. Yan. Okay, ngayon talaga na ligtas kayo. Bago yan, familiar ba kayo sa tinatawag nating the Holy Trinity? So, meron tayong iisang Diyos, pero tatlo in person. Tatlong persona, triune God. So we have a Father, Son, and the Holy Spirit. Sino yung triangle? Masasabi mo ba isang triangle yan kung wala ang isa? Hindi po. Pag tinanggal to, anong mangyayari? Hindi po. Anong tawag dito? Pag tinanggal to? Angle. Di ba meron tayong right angle, obtuse angle, maganon-ganon. Right angle yun. Pag tinanggal natin ito, hindi na siya tawag na triangle. Pag tinanggal natin ito, hindi na siya triangle. Para mabuo ang triangle, kailangan na tatlong sides. Yan, tatlong angle yan. 1, 2, 3. So yan, binubuo ang Diyos ng Father, Son, and the Holy Spirit. So tatanungin ko kayo, sino ang kasama natin ngayon? Sa tatlong yan. Si Jesus. Si Jesus? Nasa si Jesus ngayon? Ay, hindi. Si Father. Nasa si Father ngayon? Sino? Si Father o Father. Tatay nyo? Hindi tatay nyo ha. Ang Diyos yan. Ganito yan. Sige, para hindi kayo malito ha. Unahin natin si Father. Kilala nyo ba ang kausap ni Moses? Ako. Ang kausap ni Jeremiah? Ha? Kausap ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob? Opo. Lahat ng kinausap niya sa Old Testament, tingnan niyo to, nahati yan ha, Old and New. Dito sa buong Old Testament, ang nakakausap ng mga propeta dyan ay ang God the Father. Kasi nga dyan sinasabi pa lang niya na sa New Testament daw, merong darating na tagapagligtas. Yun ay ang Mesa. Yan. Sino ang Mesaya? Sino? God sila. Sino si God sa tatlo si Mesaya? Sino? Alam mo yan. Ang Mesaya na tinatawag doon o ang tagapagligtas. Kasi dito, sa Old Testament, hindi pa naman nila kilala kung na ang pangalan ng Mesaya talaga sa New Testament ay si ang Mesaya si Jesus. So dito, hindi pa nila kilala na si Jesus. So kaya tawag nila kay Jesus dyan ay si Mesaya. Yeah. And then 400 years ago, doon na dumating ang Matthew, Mark, Luke, and John. John, the Gospel, ikinuwento dyan ang kapanganakan ni Jesus ay na, ipinanganak na ang Mesaya. Ipinanganak na ang tinuturo nila dito. At nung dumating ang New Testament, sino na ang kausap ng mga tao? Ang ama pa rin ba? O yung anak na si Jesus? Yung anak na Si Jesus na, di ba tinuruan ni Jesus ang 12 disciple? Yung sila ba kinausap ba ng mga disciple si God the Father? Sabi, God the Father. Ba't nila makausan si God the Father? Ang daan na patungo sa ama ay si Jesus. So ang kausap nila si Jesus. Si Jesus naman ang nakikwento sa Father sa mga nangyayari. Ganon.
Ganun nangyari dito. Ang kausap ng Father dito dati, ang kausap ng mga tao dati dito sa Old Testament ay si God the Father. Sa New Testament, ang kausap na ngayon ng mga disciples, si Jesus and Son. Pero paano dumating si Holy Spirit? No. Di ba natatandaan nyo? Natatandaan nyo yung muling pagbabalik ni Jesus sa langit? Di ba nakita nyo yun? May movie na umaangat siya unti-unti, tapos nandoon yung mga disciple niya sa lupa. Alam niyo yun? Di ba umakyat na siya sa langit eh. Pero binigyan sila ng ng habilin. Sabi niya, pumunta kayo sa Jerusalem. Sa Jerusalem, hintayin niyo doon ang pagbaba ng pinangako sa inyo. Hindi pa niya binanggit kung ano yun. May pinangako daw ang Diyos na bababa. And then doon sa Acts 2, mababasa natin ito. Dito na nag-start yung Holy Spirit. Tingin dito, kids. Dito nag-start ang Holy Spirit. Ito, Father, Son, Holy Spirit. Dito, Acts 2. Sa pag-akyat ni Jesus sa Acts 2, bumaba ang banal na Espiritu Santo. At ang banal na Espiritu Santo ang kasama natin ngayon. Kahit nag-iisa ka lang, kahit wala kang kasama, kahit saan ka pumunta, protektado ka ng banal na Espiritu Santo. Siya ang nagmistulang Jesus. Dati, ang nagmistulang Jesus sa kanila, kasama nila si Jesus dati. Naririnig nila magturo. Sa atin, naririnig na ba natin magturo si Jesus? Di ba hindi? Kasi nasa langit. So ngayon, sa pag-akyat ni Jesus, habang pinapanood niya tayo ngayon, pinababa niya si Holy Spirit. Ngayon kasama natin si Holy Spirit. Anong trabaho ng Holy Spirit? Ang Holy Spirit, tumutulong sa atin para i-convict tayo. Halimbawa, alam niyo ba na ba masama ang magnakaw? Teacher, Alam niyo ba na masama ang magnakaw? Opo. Ano? Ba't ninanakaw na yan? Masama magnakaw. Isipin niyo ito Alam mo na pala na masamang magnakaw, natitempa sa PSP na nakalagay dyan. Alam mo, wala namang nagmamayaan. Yan. Wala namang nagmamayaan. Ganda ng PSP. Ano yung PSP? Alam mo yung PSP. Walang nakatingin. Tama, magtakaw. Pero gusto ko, please. Kakalaro ko yung God of War, The Little Burst, Dami, Prince of Persia. Naku, wala lang. Walang nakatingin talaga kasi wala. May pagkakataon ka na. Kunin. At nang kukunin mo na, biglang may nagsasalita sa isip mo. Masama yung ginagawa mo. Nakikita ka ng Diyos. Masama ang ginagawa. Ano gagawin mo? Hindi ko lang nakita Ano gagawin mo? Ano gagawin mo? May kumakausap sa'yo. bibitawan mo at aalis. Bibigay na ba yung sarili mo? Masama ang ginagawa. Kasi pag ninakaw ko ito, siyempre hahanapin mo. Malulungkot naman yung isa. Siyempre pinaghirapan din siguro yun ng mga magulang niya sa ibang bansa para mabili lang sa kanya. Tapos ako, simple lang, makukuha ko kagad. Nalito yun. Sino kaya ang nagsalita nun? Ano yung baliw ka na? Si Jesus! Holy Spirit. Yun ang trabaho na. Halimbawa, nag-e-exam ka. Yes! Nag-review ka gabi. Review ka lahat, ni-review mo. Yes! Excited ako sa exam. Pagdating sa exam, boom! Wala na. Ito eh! Nag-ranko ka, nakalimutan mo. Hello! Anong gagawin mo? Mag-pray. Mag-pray. Once you pray, mag-pray ka na, Mag-pray. Holy Spirit will help you na matandaan lahat ng pinag-aralan. Kaya magugulat ka eh. Kahit hindi ka sure sa sagot mo, nung lumabas, tumama. Di ba? Yun ang tulong na banal na Espiritu. Marami pang trabaho ang banal na Espiritu. Pero nadadaanan natin din yan. Napanood niyo yung breakthrough? Hindi ko pa napapanood yan. Ay, di ba yung nalaglag sa ano? Opo, guys. Maganda? Opo, pinasal yung mama niya. And the Holy Spirit, may puso ang anak ko, tapos Pusa? teacher rin nag-ano siya, sabi niya, iba, ano daw, ang Holy Spirit daw, tapos ibalik daw yung, binubuhayin daw. Sabi niya, God,
bigyan daw ulit ng isa pang pagkakataon na mabuhay yung anak niya. Tapos nagka-false po teacher. Diba? Ano lang. Huwag kayo ganyan, panunurin ko ba yan? Diba, papanood pa ni Teacher Mark yan. Mamaya na teacher, papanoorin ko. Panoorin nyo rin. Kasi Teacher Aileen kasi may copy si Teacher Aileen. Doon na ako nalang sa bahay. Uwi na nga ako. Joke na. Ngayon, sige. Magko-close na tayo. Yun na, yun ang story natin. So, naunawaan niyo ang trabaho ng Triune God? Oo nga, di ba? Naunawaan niyo na to? Kanina ka pa nag-reach eh. Naunawaan niyo to? Okay? May tanong ba kayo? Baka may tanong kayo nalilito, tanongin niyo na sa akin. O, alam ko nagugutom na kayo. Ano, wala na? Closing prayer na? Apa! Okay, sige. Tayo lahat. Sino ang closing prayer? She. Closing prayer. Okay, let's stand up. Let us close this with a closing prayer. Ayoko na siya. Sige, tayo muna. Pray muna tayo. Okay, let us pray. Sa amin. Salamat po dahil natin po kami nangyayari sa iyo. Maraming salamat po sa mga kapayang sa amin. Okay, dito kayo pumesto. Malamig na dyan sa amin. Dito na. Wait lang, teacher ah. Pwesto na kayo. Sige, sige.